So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ERR Disable Recovery. So, ito yung tinatawag nilang Auto Recovery Ports. So, ito yung pang-professional troubleshooting na alright! So, na, di ba? Professional ang dating. Alright! So, hello mga ka-network, welcome ulit sa ating tutorial. So, nakaranas ka na ba ng biglang nawala ng connection ng isang port kahit tama naman ng config? So, posibleng naka-ERR disable state ang port mo. So, sa episode na ito, ipapakita natin kung ano ang ERR disable at paano ito i-recover manually at automatically. Alright, so ito pa rin ang ating topology, no? So, switch and then PC. Alright. So, ang goal natin dito ay makita kung paano nag-ERR disable ang port at kung paano ito i-recover. So, ang ERR disable ay isang protection mechanism ng switch kung saan dinidisable nito ang port kapag may violation tulad ng port security o BPDU guard. So, ang isa sa mga causes kung bakit nag-shutdown ay, for example, yung port security violation nga, tapos may apply na BPDU guard, tapos yung mga link issues. Alright, so ang step po natin ay i-trigger ang error. So, mag-plug tayo ng ibang devices. Alright, so ito na. So, ito ay sa CCTV. So, ipa-plug natin. Right, tapos antayin natin na mag-up. Locking forward, no? Balik. Boom! Shutdown na naman siya. Diba? Ang galing. Ang galing. Kasi ang naka-ano lang talaga sa port FA03 na yan is yung ating PC. So, kapag mag-show interface tayo, show interface status, ito lang tab. So, makita natin dito na ERR, no? So, disable. Alright? So, yun na nga. Makikita natin dyan na automatic na nag-shutdown ng switch ang port para protektahan ng network. So, step 2, manual recovery tayo. So, ito yung tinatawag naman nila na manual recovery. So, pasukan mo yung interface FA03 and then i-shutdown mo. Pero bago mo i-no-shutdown yan, ibalik mo muna yung kanyang PC ay yung naka-configure sa kanya PC. Kasi pag ito pa rin na nakakonect, yung CCTV natin is mag-shutdown ulit siya. Alright. So, naka-shutdown na tayo and then no shutdown. Alright. So, antayin natin na mag-up siya. Alright. So, naka-up na siya. So, yun na nga, manually natin ni-restart ang port para bumalik ito sa normal state. So, step 3, ito na yung auto recovery. So, ito na yung pang pro level na. Alright. Galing, di ba? Pang pro level na. Alright. So, exit tayo. So, una, ilalagay natin dyan yung ERR, tab natin, ERR disable. Then, lagay natin dyan is recovery. And then, pause. And then, enter. Sorry, guys. My bad. So, i-secure violation. And then, enter na. Alright. So, yan yun. Then, ERR disable.
recovery interval. Recovery interval is 30 and then enter. Alright, so automatic nitong i-recover ang port pagkatapos ng ilang segundo. Alright, so titingnan natin. Alright, so mag-show IP, show interface status na tayo muna. Show interface, to show interface status. Alright, so si FA03 ay meron na siyang auto recovery, so full. Alright, so ang gagawin natin, bubunutin natin yan, and then ibabalik natin, ipapatch natin si CCTV. Alright, so naka-connect na siya, no? Tapos antayin lang natin na walang forward. So, boom, panis. So, yun na nga, di ba? Tapos titingnan natin, Show interface status is ERR disable. So, naka-disable na siya kasi may nag-connect na unwanted visitor. Alright, so bunutin natin yan at ibalik natin ang ating PC. Alright, saan na yun? Bird, here. Alright, so patch natin. Alright, so antayin natin. Alright, so ayun na nga, naka-auto recovery na siya. Hindi kagaya kanina na kailangan pa natin i-shut down and then no shut down. Alright, so alright, diba? So makikita natin na kahit nag-error ang port, automatic nitong bumalik nang hindi kailangan manual intervention. So sa real world, ito yung ginagamit ng malalaking network company. So mahalaga ang auto recovery para hindi na kailangan manual na ayusin ang bawat port. So ang pinakasama rin natin dito mga idol ay ang ERR disable. Ito yung protection. So ang manual fix, ito yung shutdown and no shutdown. So, ang auto recovery naman, ito yung automated fix. So, ibig sabihin, automated ba? So, hindi mo na siya kailangan i-manual. Alright? So, kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Alon Network Tutorial para sa mas marami pang advanced networking tutorial.